Hindi na raw mauulit ang pang-aabuso at pananamantala sa karapatang pantao sa ipinatutupad ngayong martial law sa Mindanao. Yan ang tiniyak ng Department of Defense at ng Philippine National Police. Bagamat wala pang inilalabas na implementing rules and regulations sa batas militar, naglabas na mapanuntunan ng militar at pulis para mapangalagaan ang karapatang pantao ng mga taga-Mindanao. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino? Alam mo, Ma'am Jess, kapag pinag-uusapan ang yung mismong word na martial law, malamang sa hindi, mas maraming negatibo ang naririnig natin kesa sa positibo na naidulot nito sa ating bansa noong dekada 70. Kung kaya't medyo naiintindihan din natin yung mga nagpapahayag ng pangamba. No? Pero kung paniniwalaan ng military establishment at maging ang Philippine National Police, walang dapat ipangamba ang ating mga kababayan, lalong-lalo na mula dyan sa Mindanao. Mabuti man ang hangarin sa pagpapatupad ng martial law sa Mindanao, may ilang pa ring natatakot na posibleng maulit ang kasaysayan. Partikular na ang pang-aabuso sa kapangyarihan at kalaunay masamantala ang karapatang pantao. Kasabay ng pagdedeklara ng martial law sa Mindanao, sinuspinde rin ni Pangulong Duterte ang privilege of the writ of habeas corpus. Ibig sabihin, kahit walang arrest warrant, pwede nang maaresto sa Mindanao basta't may kinalaman ito sa rebellion. Kasi rebellion siya, mabilis na pangyayari, hindi ka na dapat pumunta sa korte para kumuha ng arrest warrant, hulihin mo na kaagad. Diba? Pero hindi sabihin na walang charges. Within 3 days, kailangan mag-file ng charges. Ang sistemang ito ang bagay na ayaw ng balikan ng isang biktima ng martial law. Once naka-detain ka na, wala kang proteksyon, pwede kang pilitin even to testify against yourself and sa ibang mga tao. Naranasan ko yan. Dahil nga may torture. Mas nababahala si Ilagan ng marinig sa Pangulo ang posibilidad na isasailalim din sa martial law ang Visayas at Luzon kung lalawak ang impluensya ng teroristang grupong ISIS. If the President is saying na ito ay good at ito rin ang kanyang gagawin, my God, heaven forbid. Ang aming mensahe sa kasalukuyang henerasyon at sa mga kabataan, huwag tayong magpadalos-dalos sa pagpapasya kasi ang nakataya rito ay hindi na ang kinabukasan namin kasi matatanda na kami. Kinabukasan ng mga kabataan. Pero hindi tulad doon, ayon kay Lavinia, maaari nang dumulog sa Korte Suprema ang sino mang kontra sa martial law. Inanunsyo ngayon ng National Union of Lawyers of the Philippines na tatanggap ang kanilang mga abogado sa Mindanao ng reklamo mula sa mga taong apektado ng martial law. Tiniyak naman ng Defense Department na walang dapat ipangamba sa gitna ng ipinatutupad na martial law sa Mindanao. Sa inilabas na memorandum ng Defense Department para sa Armed Forces of the Philippines at military units, may pit na bilin na dapat igalang ang batas at ang karapatang pantao sa kahit anong pagkakataon sa gitna ng batas militar. Kailangan din daw sumunod sa revised rules of court at iba pang batas ang mga gagawing pag-aresto. Dapat din daw ipagpatuloy ang pagtulong sa humanitarian activities. Inaabangan pa ang implementing rules and guidelines ng martial law. Pero habang wala pa ito, isang council na binubuo ng isang military, ground commander, PNP regional director at mayor o governor sa lugar ang mga ngasiwa sa pagpapatupad ng martial law. So in one particular area, they must always be present in order to make sure that the law is always carried out precisely. Naglabas na rin ng guidelines ang Philippine National Police lalo na para sa mga nakadestino sa Mindanao. Sa lahat na pagkakataon, lalo na sa Mindanao, dapat daw umiral pa rin ang karapatang pantao ng mga akusado, lalo na ang karapatang magkaroon ng abogado. Right against self-incrimination at ang karapatang mabisita ng kanilang mga pamilya. Dapat ay sinusunod din ang police operational procedures. Pinaalahanan din ng mga pulis na bantayan ang crime scene at official record ng mga operasyon. Dapat din daw sundin ang anti-torture law. Hindi naman kumbinsido si Professor Jul Kipliwadi ng UP Islamic Studies na martial law ang kasagutan sa kaguluhan sa Marawi. Pupulbusin mo o ubusin mo yung mga miyembro, hindi ganun eh. May ideology, pero nakaangka rin yan sa social condition. Sa what they perceive as moral oppression. Ma'am Jess, sa ngayon malinaw naman sa lahat, no, o sa karamihan sa ating mga kababayan, ang rason kung bakit nagdeklara ang Pangulong Duterte ng martial law sa buong Mindanao. No? Ito'y para sugpuin ang umano'y lumalala at kumakalat na problema
ng terorismo sa Mindanao, no? Pero yun na nga, no, hindi rin maiwasan talaga na may pangamba at yung mga kumukontra sa martial law, ang kanilang reasoning din, yung original martial law, no, nung dekada 70 ay nagsimula rin sa magagandang hangarin. Ma'am Jess. Naalala ko nung martial law nung 1970s sa may curfew agad. So far, wala pang dinideclare na curfew yata sa Marawi. Ang nabanggit lang ng Pangulo upon his arrival from Russia, no, yung ASO. Familiar yon sa mga dumaan sa martial law nung 1970s to 80s, no? Kasi yung arrest, search, and seizure order na pwedeng gawin sa'yo kahit walang masyadong basihan. Basta nagsuspecha lang, pwede kang isyuhan nun. Nabanggit ng Pangulo yon. Pero yun nga, hanggang ngayon, I think this is the second or the third day after the declaration, inaantay pa ng marami kung ano ba yung guidelines ng martial law sa Mindanao. Alam mo, Ma'am Jess, para siguro sa ating mga nakabase na dito sa Metro Manila at sa Luzon, no, medyo malaking bagay ang arestuhin ka or i-search ka na walang warrant at yung syempre hold ka, no, doon sa mga checkpoints dahil hindi tayo sanay dyan. Pero sa ating matagal na panahon na umiikot tayo dito sa Mindanao, alam mo yung mga residente dito, sanay na sa mga ganitong estilo ng mga otoridad, no, dahil may problema nga sa mga rebelde, may problema din sa terorista, kung kaya't yung mga pagbubukas ng kotse, pagpapababa, at pag-search talaga, no, kahit na kanilang mga kabahayan, ay hindi natin sinasabing normal, pero hindi masyadong ine-expect na medyo malaki yung pag-aalma ng mga residente dito dahil nga sa unique security situation ng ibang bahagi ng Mindanao ay pwede nating sabihin medyo sanay na o hindi na bago para sa mga residente doon na magkaroon ng medyo mas mahigpit na seguridad, no, ng mga otoridad kumpara dito sa nararanasan natin sa Luzon at maging sa ibang bahagi ng bansa. Gaya rin ang ni-report kanina ni Ian Cruz, no, from Davao. Save for yung mga tangke at yung mga nakikitang mga sundalo sa kalsada, wala naman daw pinagkaiba from their usual normal day. So, kung may martial law mang umiiral ngayon sa Mindanao, outwardly, yung mga nakikita ng mga kababayan natin doon, wala namang nagbago sa kanilang buhay. Yun nga lang, kailangan po muna natin sigurong antayin kung ano yung implementing rules and guidelines o yung IRR nitong martial law sa Mindanao. Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Wala pang implementing rules, may guidelines, pero alam mo, nakausap natin ng ilang insiders dyan sa military establishment at sinasabi nila, wala naman talagang masyadong malaking pagbabago, no? Ang magkakaroon lang talaga daw ng focus ay yung pag-aresto dito sa mga sinasabing paaring merong kinalaman sa politics or merong kinalaman sa pag-support at pagbibigay ng pondo dito sa mga terorista dahil on the ground naman, Ma'am Jess, matagal na itong problema na sinasabi, although hindi pa natin napapatunayan, na meron talagang mga some political personalities na tumutulong o nagbibigay ng ayuda dito sa mga grupong nagpapakilalang kasapi ng ISIS o kasapi ng ibang mga terrorist groups na kinikilala ng ating gobyerno, no? Kasi parang halo-halo na daw yan, no? May struggle itong ang mga grupo para magtatag ng Islamic State, pero on the other hand, yung mga nagsusupport naman sa kanila o nagbibigay ng ayuda ng mga politiko ay may hangarin ding whether sirain yung current na namumuno doon sa kanilang lugar dahil nga sa issue ng politika. Ma'am Jess. For anything, Chino, very reassuring na marinig na ngayon pa lang pinaghahandaan na ng DND, no, National Defense, at ng PNP yung mga posibleng magiging paglabag dito, born by the trauma or bad experiences ng bayan nung panahon ng martial law. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.